Hello, good morning sa inyong lahat mga ka-LDEs, mga banateros, legit supporters. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning sa inyong lahat sa araw ng Miyerkules. At sa ating mga bayaning nandyan sa iba-ibang sulok ng buong mundo. Good morning dito sa Pilipinas. Siguro naman dyan, kung hindi nagkamali, sa ibang lugar, na ibang bansa, hapon ngayon dyan. Siguro mga alas 3 ng hapon ngayon o kaya alas 5 ng hapon. O gabi. Shout out po sa inyo lahat dyan. Mag-ingat po kayo. O kumusta na po kayo sa mga araw na nagdaan? Kung kailan kasagsagan ang pagbuhos ng ulan ni Karina. Bagyo natin si Karina. Karina ba yun? Si Karina. Nag-operasyon sa Pilipinas si Karina. Ay nag-iwan pa ng masamang alaala si Karina sa ating mga binabaha ng mga kababayan natin na nanirahan sa mga mababang area. Kawawa naman po ang ating mga kababayan. Alam niyo po ba, first time ko po naranasan itong pagbaha ng ito. Sa lahat po ng naging presidente na nagisnan ko, ngayon ko lang po naranasan ito. Noong panahon ng Dilawan ni Nonoy Aquino, yung yung Ondoy. Karamihan po sa Ondoy nung nagkaroon ng baha, yung bandang Cainta lang. Cainta, Junction, Rosario, Taytay. Ayan. Pero ngayon po, sa rehimeng Marcos na ito, halos po buong Kamanilaan na po ang nagkakaroon ng baha. May mga ibang lugar na lampas taon na po. Sa tagal ko po nanirahan sa Rotunda, sa EDSA, sa Pasay. Ngayon ko lang po naranasan sa rehimeng Marcos na ito na binaha ang Rotunda ng sobrang lalim kaysa dating panahon, sa naunang panahon. No? Hindi natin malaman kung anong dahilan, etc. Kung anong dahilan ng pagbaha ng ito na sinasabi naman sa SUNA na kompleto na raw ang mga panlaban kung sakaling bumaha ang Kamanilaan. Pero ano po nangyari? Ang laki po ng dagok yun kay Bongbong Marcos sa SUNA, no? Ang laki po ng kahiyaan sa buong mundo. Na nagsusuna siya, nagsasalita sa SUNA sa harapan ng mga tao sa buong mundo, mapanood sa buong mundo. Kung ano yung pinagsasabi-sabi niya. Tapos, mga ilang araw, lumubog ang ilang bahagi ng Kamanilaan. Ano ang epekto doon sa kanyang sinasabi sa harapan ng publiko, sa harapan ng buong mundo? Sa kanyang pagsusuna. Sa kanyang ginawang suna, ano ang maramdaman ng mga taong nanonood sa SUNA? Ano ang naramdaman sa mga taong nandoon sa loob na mismo ng SUNA, sa Congress? Anong masasabi ng mga tao kay Marcos? Di ba? Ang laki po ng kahiyaan yun. Siguro po kung ako lang ang naging presidente ng Pilipinas, kung hindi, wala na akong mukha iharap sa publiko. No? Wala na akong silbi para manungkulan pa ng mahaba-haba
sa ating bansa. Lahat po sira na. Lahat po ng mga pangako, sinira nila. Kung sabihin mo natin, okay, sabihin natin na hindi alam mismo ng presidente ang lahat ng ito. Pero dapat, saliksikin mo, alamin mo, tuklasin mo ang katotohanan bago ka magbitaw ng isang salita sa harapan ng madlaang people. Huwag kang umasa sa mga kabinete mo. Dahil ang maepektuhan ikaw, dahil ikaw ang Pangulo ng Pilipinas. Sa iyo bagsak ang pagsisisi. Wala namang pakialam mga yan. Pagkatapos ng term mo, wala namang yan. It's a purya na. It's a purya ka na. Ngayon pagkatapos ng term mo at mayroon ka pang haharapin ng mga problema dahil sa mga nangyaring korupsyon sa ating lipunan, ikaw ang uusigin, hindi yung mga gabinete mo, hindi. Wala na mga yan. Pahid na yan. Ginagawa ka lang ng pamunas sa kanilang mga dungis. Ikaw ang kanilang ginawang pain. Ikaw ang ginawa nilang trapo para sila malinis pagdating ng araw. Kaya Mr. President, gawin mo, tuklasin mo ang lahat ng mga kabinete mo kung ano ba talaga ang ginagawa at kung tama ba talaga ang ginagawa nila sa pangkalahatan sa buong Pilipinas. Kung sila ba'y gumawa ng tama para sa pangkalahatang Pilipino ng ating mga marlitang, maliliit na Pilipino na sobrang naghihirap ngayon sa presyo nga lang ng mga bilihin, naghihirap na po kami. Tapos pangako ano pa, sobra na po ang sakit ang aming naramdaman. Nandiyan na po sa inyo lahat ang hindi namin naranasan sa mga nagdaang mga presidente ng Pilipinas. Kakaiba ka. Kakaiba po kayo. Inuuna nyo ang magbitaw ng salita, lalo na po sa harapan ng publiko. Nawala naman po palang naging magandang resulta ang mga sinasabi nyo. Para bang ang isip nyo parang lutaw, lutang. Kung sa Tagalog, lutang. Pero sa Bisaya, lutaw. Para yung yung mga sinasabi nyo, wala sa isip nyo. Parang nandito yung sinasabi nyo, mula sa puso hanggang sa bungangan nyo, nanggagaling. Hindi mo pinagsama yung isip at saka puso. Dapat pagsamahin nyo yun para, ang isip kasi, alamin mo. Alamin mo yung nangyaring katotohanan. Okay? Alamin mo sa mga kabinete mo kung tama ba yung bibitawan mong salita sa harapan ng publiko. Tingnan mo yung, for example, kung sino nakadestino sa paglilinis ng mga grenades, pagdating ng baha, kung sino yung inutusan mo, inutaasan mo. Puntahan mo yun. Kung ayos ba. Puntahan mo yung mga kabinete mo, kung sino yung nakadestino yan dyan sa lugar na yan. Puntahan mo bago ka magbitaw ng salita sa harapan ng madlang people. Kasi kung nagtitiwala ka lang sa mga gabinete mo, hindi mo inaalam kung ano ang totoo at ginawa ba talaga ang totoo,
At tapos na ba talagang project? Ikaw ang kawawa dahil ikaw ang mabubunto na ng lahat ng problema. Sobra na pong kawawa talaga ang mga Pilipinong mahirap. Tulad ko, million people naghihirap sa Pilipinas. Masyado nang masakit para sa amin. Nabibiktima na nga kami ng budol. Nabibiktima na nga kami ng mga magandang pangako. Nabibiktima na nga kami ng mga matatamis yung dila. Pati ba naman pagkasinungalingan sa mga pangkalahatan ng mga project para sa pangkalahatan ng buong Pilipinas. Na alam naman natin na maraming pamilya ang masasaktan kapag dumating ang baha. Lalo na po sa mga malalapit sa baha, yung madaling bahain na lugar. Grabe na, sobra na po talaga. Sobra na, wala na kaming nakikita sa inyo na ikakatuwa ng sambay ng Pilipino. Puro sakit na lang ang aming natanggap, narinig, nakikita mula sa inyo, Rehimeng Marcos. Kami po isang simpleng tao lamang. Sapat na po sa amin yung makakain kami araw-araw. May pambayad kami sa ospital kung mayroon magkaroon ng sakit ang aming pamilya. Okay na kami doon. Masaya na po kami. Hindi na kami naghangad ng yumaman. Dahil alam namin kahit anong gawin namin, hindi na kami yaman. Maaari siguro kami yayaman pero ang aming kalooban, hindi ang aming pamumuhay. Yayaman kami sa magandang pakikitungo sa aming kapwa kahit kami isang mahirap lamang. Mas kami pa may puso na tumulong sa aming kapwang mahirap. Masakit lang isipin. Minsan masarap umiyak na kung sino pa yung mga mahirap, yun pa ang tumulong sa kapwa mahirap. Kasi mo kaming mga mahirap, pag nakakita kami na may kapwa kaming mahirap, talagang mas mahirap pa sa amin. Which is, isasain na lang namin yung bigas. Hatiin ko pa. Para ibigay namin sa kapwa namin na hirap na talaga sa buhay. Makakain lang, makakaraos lang sila sa isang kainan. Pero po kayo ang aming inasahan. Binoto ka ng milyon tao. Pero kayo pa yung nagpapahirap sa amin lahat. Kayo pa. Na which is kayo sana ngayon inasahan namin makatulong sa aming mga mahirap. Kayo pa ang nagpapahirap sa mga mahirap. Minsan po, masarap umiyak. Lalo pag makikita mo yung kapwa mo sobrang hirap na sa buhay. Bakit nyo ba hindi nyo naramdaman ang daing, hinaing, sigaw ng mga mahirap na nating kababayan? Bakit ba patuloy kayong nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan, at naging matigas lagi ang puso araw-araw para sa aming maliit na mga mahirap na mga kababayan?
Bakit pa yung mga mayayaman pa na maganda ng buhay, yun pa ang binibigyan yun ng trabahong magagandang trabaho, nakapwesto sa gobyerno, sila na nga yung mayayaman na. Sila pa ang lumalabag at nagwaldas sa pera ng bayan. Kami po bilang isang simpleng tao, naramdaman po namin yung kahirapan sa aming kapwa, kahirapan namin. Hindi mo kami mapipigilan kung ano man ang aming hinaing, kung ano man ang aming sasabihin sa social media. Dahil tao po kami, nakaranas kami ng paghihirap sa gobyernong ito, na wala kami nakita na kaunlaran sa ating bansa sa gobyernong ito. Droga, hold-upan, snatcher, agat bahay, kawatan, magnanakaw, nandito na po lahat. Nasipagbalikan na mula nung kayo'y naupo sa Malacanang. Noong panahon po ng mga Duterte, unti-unting nilinis ni Tatay Digong ang Pilipinas. Bakit po? Di ba gusto natin, umupo tayo sa Pilipinas, naging Pangulo tayo, naging Congressman tayo, naging Senador tayo, para buong gobyerno maglingkod ng totoo at labanan ang tiwali at labanan ang may paglabag sa batas. Bakit hayaan natin? Bakit pinabayaan natin ang Pangulong Duterte noon na lumaban sa mga droga? Lumaban sa pagbabayad at hinahanap yung mga hindi nagtatak sa lipunan, hindi nagbibigay ng tax sa gobyerno. Bakit hindi nyo sila sinamahan? Bakit pinabayaan nyo siya lumaban sa droga? Na kayo, pares naman kayo nasa gobyerno. Pag once po nasa gobyerno kayo, lahat ng mga tiwali, lahat po ng mga paglabag sa batas sa Pilipinas, dapat buo kayo. Lahat kayo nagsusuportahan, nagtutulungan. Hindi lang PNP, hindi lang sundalo, hindi lang congressman, hindi lang kapitan, hindi lang kagawad ng kapitan, hindi lang konsyal ng bayan, hindi lang gobernador, hindi lang senador, hindi lang vice, hindi lang presidente. Lahat kayo, kung ano po yung bawal at lapag sa batas, dapat kayo lahat nagtutulungan. Kasi ang layunin natin, ang layunin ninyong lahat, ang pag-unlad ng Pilipinas, ang maging malinis ang Pilipinas. Bakit nung panahon ni Tatay Digong na nagipaglaban siya sa mga droga? Bakit hinayaan niyo siya? Siya lang ang lumaban. Tapos ngayon, nawala na siya. Wala nang lumaban sa droga. Wala nang lumaban sa mga hold-upper. Wala nang lumaban, masamang katuwid, dumami na po. Dumami na po ang masasamang elemento sa ating lipunan. Mula nung umupo itong rehimeng Marcos. Masakit isipin. May isang presidente tayo na handang magbuwis ng buhay para maging malinis, umunlad ang Pilipinas, malinaw,
maluag ang mga taong gumagalaw kung saan man, kahit gagabihin ka, ligtas ka, walang gagalaw sa'yo. Ginawa ni Tatay Digong yun lahat. Pero ngayon bakit? Bakit hindi niyo pinagpatuloy ang kanyang ginagawang kabutihan na lumaban at labanan ang droga? Bakit pinabayaan niyo na bumalik ang droga? Hindi ba niyo alam na pagdating ng araw, susunod mga araw, isa sa inyong pamilya ang mabibiktima ng dahil sa droga? Doon na ba kayo gagalaw? Doon na ba kayo magtapang-tapang kapag nabiktima na ang isa sa mga member ng pamilya nyo? Doon na ba kayo lalaban? Doon na ba niyo lalabanan ang droga? Ang kaya huli na ang lahat. Mayroon akong narinig. Hindi ko alam kung fake news or excuse me. Alam naman kasi ngayon, mga vlogger ngayon, mga fake news ka na mga vlogger ngayon, yung mga tanso vlogger. Dapat kasi kayo, wag po kayong magpapalipad ng mga fake news. Isa ka rin yung mga kuanggol kayo. Isa rin kayo. Fake news na. Piki na nga balita nyo. Ipapalabas nyo pa sa buong mundo. Sa buong madlang people. Masama na nga para sa kapwa nyo. Magpipik news pa kayo. Magpakatotoo kayo. Para hindi kayo mag-alangan sa buhay nyo. Para guminawa ang buhay nyo. Tumuwid kayo. Lumaban kayo ng parehas. Kung kayo, nga, nakaupo sa gobyerno, kung lumaban lang kayo ng parehas, kahit wala na kayong bodyguard, maglakad-lakad kayo sa kalsada, walang gagalaw sa inyo. Dahil ang Diyos laging gumagabay sa inyo. Wala kayong katakutan. Kaya nga kayo maraming bodyguard kasi ang kapwa rin ninyo, mga kawatan ang titira sa inyo kaya kayo takot Yun nga, takot kayo sa kapwa nyong tirador. Kaya kayo may bodyguard. Pero kung gumawa kayo ng matuwid para sa buong madlang people, kahit maglakad kayo mag-isa, di na kailangan ng bodyguard kasi ang Diyos ang nagbabantay sa inyo. Hindi na kailangan bodyguard. Pailigtas kayo, hindi na kailangan ng bodyguard. Ang Diyos na po ang magligtas sa inyo kapag kayo gumawa po ng tama sa inyong kapwa. Totoo yan. Wala po tayong ibang sandalan dito sa mundong ito. Kahit sino ka pa. Ha? Kahit bakal pa ang puso mo, bakal pa katawan mo, isang pitik lang ng Panginoon yan, tunaw yung bakal mo. Tunaw yung bakal na puso mo. Gaano ka mang katigas, gaano ka mang kayaman. Tunaw yan. Isang pitik lang yan sa ating mahal na Panginoon. Walang silbi wala yung sinasabi mo. Kahit marami kang bodyguard, kahit isang batalyon pa bodyguard mo, once na kukunin ka na ng Lord, wala yan. Di obre yung bodyguard mo na yan. Ha? Wala yung bodyguard na yan kung talagang gustuhin ng Panginoon na kunin ka na. Mayroon nga natapilok lang. Natapilok lang ha. Napasama ang bagsak. Patay.
Ganun yun. Kaya walang silbi yung kahit ilan pang batalyon ng bodyguard mo kapag naglakad ka at natapilo ka at tumama sa matulis na bagay yung noo mo, tumusok hanggang dito, walang silbi yung bodyguard mo. Walang silbi ang pera mo. Pero kapag ikaw isang mahirap, lumaban ka ng parehas sa iyong kapwa, kahit 3 bis ka lang makakain sa araw-araw, napakaganda ng pakiramdam mo. Saan ka pumunta? Punta ka dito, punta ako dyan. Walang gagalaw sa'yo. Mas marami pang ang uma-idol sa'yo. Mas marami pang ang tagapagligtas mo eh. Kasi marami nakakilala sa'yo. Ay, thank you, ganun tayo. Ay, salamat. Maraming pasalamat sa'yo. Dahil sa ginawa mo kabutihan sa iyong kapwa. Totoo yan. Pero, ikaw, gaano ka man kayaman, pero ang iyong mga kababayan ay naghirap sa buhay, nadidma ka lang, kahit ilan pa bodyguard mo, pag gustuhin ng Panginoon na ikaw mawala sa mundong ito, minuto lang. Sikat nga lang. Ayun na. Sikat. Sikat nga lang buhay natin. Wala na tayo. Kaya yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno, anuhin nyo ang pera. Anuhin nyo ang pera. Tanungin ko kayo. Yung mga lumalabon ngayon ng pera sa bayan, yung naglulustay ng pera ngayon sa bayan, anuhin ba nyo ang pera? Tanong ko sa inyo. Binigay lang ang Diyos ang pera. Nagbibigay lang ang Diyos ng pera, yung makakain natin ng araw-araw. At ligtas tayo araw-araw. Yun lang. Hindi na kailangan pera. May pagkain natin araw-araw at wala tayong sakit araw-araw. Hanggat sa tayo mawala sa mundo ito, wala tayong sakit. Okay na yun. Masayang masaya na kami doon. Mahalaga, wala kami sakit araw-araw. Pero ikaw, super yaman mo sa buong mundo. Kung araw-araw ka naman nagkasakit. Hanggat kukunin ka na lang ng Panginoon. Nasaan ang pera mo ngayon? Anong silbi ng pera mo? Anong nagagawa sa pera mo? Ngayon, gumawa ka ng corruption. Dahil mo pera, no? Ang pera ng bayan, sa'yo na. Alam mo ba, sa sunod ng mga oras, mabuhay ka pa? Alam mo ba ang buhay mo? Wala nga akalam sa buhay natin kung kailan tayo kukunin. Kaya hindi mahalaga ang pera. Kaya ikaw, kung may pera ka, nanggaling pa naman sa pera ng bayan, yung pinanggalingan ng pera na yan, ibigay mo sa kapwa mo, sa mga mahihirap mong kababayan, na matagal nang nagtiis sa kahirapan. Doon mo ibigay ang pera mo, doon yun ipamahagi mo sa buong Pilipino. Dahil hindi mo alam ang oras mo. Ha? Kananakaw mo lang ngayon, for example, sa kabahan ng bayan, tapos mamaya patay ka na. O anong silbi sa pera na yun? Iwan mo sa anak mo? Oo, sabihin mo natin. Okay, sabihin natin. Alam ba ng anak mo kung kailan din ang oras niya? Alam ba ng asawa mo kung hanggang kailan na lang oras niya?
Kahit marami pa kayong pera, at kung ikaw ay nawala na at iiwan mo sa asawa mo at sa anak mo, hindi pa rin yan sure na yung pera na yun mapakinabangan ng anak at pamilya mo. Dahil hindi natin lahat alam na na sila rin ay hindi rin alam ang oras nila kung kailan sila mawala sa mundo. Kaya pinakamalaga, kung may pera ka, ipamahagi nyo sa kapwa nyong mga, lalo na yung mga mayayaman na subasubran sa pera, ipamahagi nyo sa kapwa nyo. Dahil ang kayamanan nyo, kailanman hindi malilimutan at hindi mawala habang nasa impyerno kayo o langit man kayo. Taglay nyo, daladala nyo ang kayamanan nyo. Kayamanan nyo sa pagmamahal sa kapwa nyo. Yun ang yaman na hindi mo maiiwanan. Okay? Yun ang yaman na pinaka-importante sa lahat at pwede mong dalhin kahit patay ka na. Pero ang yaman na hanggang buhay ka lang, wala yan. Hindi mo madadala yan kailanman. Pero kapag yan, pinamahagi mo sa kapwa mong mahirap, pag nawala ka sa mundong ito, ang yaman na yan, daladala mo kahit wala ka na. Kahit nasa impyerno ka na o sa langit ka man punta, daladala mo yung yaman na yun. Yaman na walang hanggan. Yaman na nagmumula sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Yun ang isang yaman na kailanman hindi mapapalitan ng yaman. Hello po, good morning sa inyo lahat. Shout out pala dyan sa Renaissance Tower, no? Sa ating mga idol dyan na mga driver at sa ating magigiting na mga gwardiya dyan. Si YC, kumusta kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man kayo ngayon sa mundo, sa lahat ng panahon. Sa hinapong gamay, mga sensor dilitin, sana po sa mga pinsanin ko dyan, mga barkada, mga opisyalis ng ating barangay hinapong gamay, inik hinunangan, at sa ating mga kagawad. Maayong buntag sa inyong tanan diya. Sa Maasin, buong Maasin Southern City, Maasin Southern City, maayong buntag sa inyong tanan, mga higala. O dyan sa iba-ibang sulok ng buong mundo, maayong buntag sa inyong tanan diha, makahigalaan, mga Bisaya, Tagalog o English o unsa man paman diha, mga foreigner unsa man, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat, to all everybody here, Philippine country and any country, to all of the world. God bless sa inyo lahat dyan. Sana'y tayo pagpalain ng poong may kapal, araw-araw, saan man tayo nagpupunta. Maging sino ka man, Pilipino ka man, Tagalog ka man, English ka man, o Chinese ka man, o sino ka man, sana tayo pong lahat pagpalain ng poong may kapal. Sana po'y mananatili tayong ligtas sa araw ng ating paglalakbay at pamumuhay sa mundo ito. At sana po itong sigalot, China at Pilipinas, Taiwan at China, at iba pang bansa sa ating buong mundo,
Sana po, mag-isip po tayo ng tama, gumawa tayo ng tama. Huwag lang po tayo sanang magkagulo. Once po, paggulo ang pag-usapan, mahirap na po natin muli ibangon ang bayan ang bansang Pilipinas. Ngayon pa lang nga po, walang gulo, hirap na nga tayo. Hirap na natin umpisahan kung paano natin paularin ang Pilipinas. More pa kaya after ng kaguluhan. Paano na? Paano na po ang sambayan ng Pilipino pagkatapos ng gira? Saan sila pupunta? Saan sila hingi? Saan sila kukuha ng mga kain? Tirahan. I-wash out na lahat. Masasabi ba natin na yung Malacanang iilag? Yung building ng Malacanang iilag sa bala? Hindi natin masasabi. Masasabi ba natin ang lahat ng negosyo, lahat ng mga establishment to sa Daport, sa Taguig, sa Pasig, o sa buong bansa, iilag sa bala? Paano po ang lahat ng hanap buhay ng mga Pilipino mawasak? Dahil sa gira. Lugmok po ang lahat. Lugmok. Tulad ng sinasabi ko. Ngayon pa nga lang po, hirap na tayo mag-umpisa para umangat. Ngayon pa lang walang gulo yan Walang gulo, walang gira. Hirap na nga tayo umangat. Paano na kaya pagkatapos ng gira? Mag-isip po sana ang mga gobyerno. Mag-isip po sana kayo. President Bongbong Marcos, mag-isip po kayo ng tama. Kung ano po yung naisa-isip nyo at samahan nyo ng puso, yun ang sundin nyo. Yun po ang sundin nyo. Huwag kayong sumunod sa mga narinig nyo. Timbang-timbangin mo kung alin ang mas lamang at mas maraming Pilipino ang makikinabang kaysa iilan lang. Timbang-timbangin nyo bago kayo gumawa ng hakbang na ikakasira ng sambayanang Pilipino. Ang buhay natin sa mundo ay minsan lang. Pwedeng pagtulog mo, wala ka na bukas. Pwede pagtayo mo ngayon sa kinaroonan mo, wala ka na rin mo. Minuto lang nabibilang ang buhay ng tao kung ito'y kagustuhan ng Panginoon. Sana naman lahat po ng nasa gobyerno ngayon marinig at mapanood itong live ko, ay itong vlog ko, no? Wala naman kung ano po sa inyo, wala naman akong masabi. Ang sa akin lang po, gambanan lang po yung tama. Kung sino po yung makikinabang. Pangkalahatan po. Yun lang po. Gawin nyo ang tama na ang lahat ng mga Pilipino ay makikinabang. Huwag po yung iilan lang na mas mayaman na nga sila pa ang nakikinabang. Sana mapanood nyo kasi po kahit naman sino ng presidente, kung walang pagmamahal sa kapwa kung walang pagpalaga sa bayan, sa bansang Pilipinas, wala pa rin naman Wala rin. Porya lang sa mga taong nagpapalaga
sa kapwa Pilipino. Nagpapalaga sa ating inang bayan na handang maging bayani para sa lahat ng mga Pilipino. Saludo ako doon sa mga ganong klaseng tao. Saludo ako, sir, sa mga ganong klaseng tao na handang mamatay ng para sa bayan. At mulat sa pool po, wala po kong ibang nakikita. Mulat sa pool, ha? Ako, sinilang ako, naging tao ako mula panoong Mr. Ramos President. Senior Marcos, Ferdinand Marcos, Senior. Yun po ang unang presidente na aking nagisnan sa mundo ito, sa bansang ito. At isinilang ako 1972, Marcelo man ako. Isinilang akong Marcelo. Ang alam ko lang Marcelo, pero hindi ko alam kung ano nangyayari sa mga panahon na yun. Yun po nagisnan ko. Umupo si Cory. Doon na nagumpisa ang kahirapan. Na tumindi ang kahirapan. Tulad na sinasabi ko nung nakaramblog ko, na yung nag-iisang pinaghanap buhayan namin na litimong Pilipino, product ng Pilipino. Product Philippines product. Kape. Pinagkahanap buhayan ng buong Southern Leyte. Kapihan. Pag-upo ng Litsing Cory na yan, nawala yun. Nawala yung hanap buhay namin ng kape na yun. Umupo si Mr. Mark Ramos, neutral. Umupo si Irap, neutral. Neutralize. Ano baga, stable lang. Hindi na nagbago yung kahirapan. Stable lang siya. Nag-umpisa kay Cory yung kahirapan eh. O si Marcos, si Ramos, stable lang din. Hindi rin umangat, hindi rin tumataas. Bumaba. Umupo si Irap, ganun din. Stable lang. Umupo si Gloria. Stable lang din. Medyo may kunting pagbabago. Umupo si Noynoy. May kunti lang din lamang pagbabago. Dahil nagdagsaan yung mga pugo. Kaya medyo nagkakaroon ng income ang Pilipinas. Pero mga illegal na pugo na pumapasok. Alam ko marami din nakakinabang siguro mga panahon na yon. Hindi natin alam, no? Noy. No? Noy, no? Umupo si Tatay Digong. Doon, ang laki ng pinagbago. Ang laki ng pinagbago. Ang laki ng pinagbago. Umangat ang kabuhayan ng Pilipinas. Dumami ang trabaho ng Pilipino. Mga Pilipino, maraming trabaho sa mga panahon na yun. Kasi yun, may mga sumusunod doon na wala ng contractual na 6 months eh.
maski pa paano may sumusunod kay Tatay Digong na wala na 6 months, diretso na regular. Kaya nangyari, mabibilang mo kung ilan na lang yung walang trabaho kasi stable ka eh. Stable ka sa isang kumpanya, kaya diyan ka na. Kaya yung walang mga trabaho, yun naman mabibigyan ng trabaho ni Tatay Digong. So, nabibilang mo yung walang trabaho. Madaling bilangin kasi stable sa doon eh. Madaling bilangin at madali mong makikita kung sino pa yung walang trabaho. Diba? Kasi kung hindi niya ginawa yun, 6 months ka, walang trabaho, tambay ka na naman. Iba na naman yung ano. Papasok doon, yung bago naman. Pagkatapos siya, balik na naman dito. Apply naman ito, yun yung dati. Magulo. Kaya hindi mo mabibilang kung sino yung wala pang trabaho. Kasi pabalik-balik na palit-palitan lang eh. Palit-palit lang gano'n eh. 6 months ka dyan. Pagdating mo ng 6 months, wala ka ng trabaho. Balik ka dito. Ito naman ang papasok. 6 months, balik na naman dito. Hanap na naman dito. Kaya walang permanente. Kaya nung panahon ni Tatay Digong, wala ng 6 months, diretso ka na. May ilang kumpanya sumusunod siya ganun, may iba rin wala, hindi sumusunod. Kaya, nabibilang doon na, makikita na, kumukunti na rin pa paano yung walang trabaho. Kasi nabibilang eh. Hindi pa ganun eh. Nabibilang eh, kasi stable na sa yung kumpanya yun. For example, itong isang barangay na to, naka-stable sa isang company. So, mabibilang mo itong barangay na to kung sino na lang yung walang trabaho. Yun ang ipapasok na yun. O di, pag nakapasok na lahat, wala na. Kasi stable na yun, wala nang pat-lipat, hindi na, wala nang alis-alis eh, stable na. Mabibilang, madaling tirisin, madaling tukasin kung sino pa yung sa barangay na to, kung sino yung walang trabaho. Si permis na sila doon eh, hindi na pabalik-balik eh. Renew. Wala na yun eh. Kaya yun ang laki ng pinagbago ng panahon ni Tatay Digong. Tapos yung droga, number 1. Maraming umuwi sa probinsya ng mga nandito sa Pilipinas, nandito sa mga Kamanilaan, mga alik-alik, umuwi ng probinsya. Yung mga Koreano na mga involved sa droga, umuwi ng Korea. Yung mga Chinese na involved sa droga, umuwi ng China. Bago umupo, umuwi na. Bago umupo sa Tatay Digong, alam na, marami nang nabalita na lumipad na. Hindi na hinintay na makaupo sa araw na yun si Tatay Digong. Hindi pa nakaupo sa Malacanang. Kasi pagtakasan na ang ibang mga landlord. More pa kayo mga maliit. Siyempre ilag na rin yung maliit. Kaya umuwi na rin ang mga probinsya. Yung mga adik sa Manila. Oh. Ang laking binagbago. Talaga, ang laking binagbago. Maglakad-lakad ka sa ating gabi. No? Mag-cellphone ka. Safety ka. Paano hindi ka safety? Na ang mga tao noon may malakas na loob na magsumbong sa pulis dahil may gobyerno na handang tumulong. May pangulo na handang tumulong sa kanila. Kaya ang mga tao noon malakas magsumbong sa mga pulis na nandito, marami dito. Kaya maraming nahuhuli. Kasi malakas sila magsumbong, malakas ang loob nila magsumbong sa pulis dahil may presidenteng handang tumulong sa mga tao. Diba? Si aangkinin ni Tatay Digong yung mga basta gumawa ka ng tama. Turo niyo ako. Diba? Kaya yung mga alagad ng batas noon, safety. Masipag sila magtrabaho kasi may pangulo na handa nilang tumulong, handa sa kanilang tumulong kapag sila ay naipit at nabaligtad ang kaso. For example, nakahuli ng drug lord, nasa oras ng duty sila, nakahuli ng drug lord, nagkaso-kaso dahil pira-pira labanan. May Tatay Digong na masasandala ng ating mga alagad ng batas. Kaya sila
masipag magtrabaho. Kasi wala silang takot eh. Basta gumawa ka ng tama, wala silang takot eh. Kasi aangkin ni Tatay Digong lahat eh. Basta nasa on duty ka lang. Pero kung wala ka sa duty at gumawa ka ng kabalawraan sa kapwa mo, ay siya pang paparusa sa'yo. Kaya ang laki ng pinagbago sa panahon ng Tatay Digong. No? Eh sa panahon ngayon, narinig ko yung sa Facebook ba yun? O Real Talk tayo ha. So, narinig ko lang to. So, nakikita ko lang to sa Facebook. Yung mga fake news ba? Sana huwag kayo mag-pitch fake news. Sabihin ba naman, may pulis naman tayo. Di sila nang mag-ano sa mga druga. May batas naman tayo. Sila na humabo sa druga. Kamali talaga yung mga sinasabi mo. Paano na? Ay. Naalaala nyo ba na marami rin mga pulis na involved sa druga? Ay kung iasa nyo sa pulis at hindi kayo marunong at umiwas kayo at hindi kayo marunong magmahal sa mga pulis na walang kasalanan at gumagawa ng matuwid na trabaho tapos walang kasalanan tapos makakasuhan, kung hindi nyo kayang arburin at katulad ng ginawa ng Tatay Digong na aangkinin yun basta nasa duty ka, akin ka, turo mo ako. Eh kung yan ang gawin mo, babaya sa mga pulis, ikaw linis ka lang, tanggap linis na lang. Wala pong gagawang pulis. Wala pong magsipag na pulis. Dahil kapwa pulis nila, hulihin nila. So natakot sila. Ngayon, ang nangyari, paano na mangyari? Dumating ang punto na kinain na sila ng druga. Lahat ng mga alagad ng batas, kakainin sila ng masamang estima. Paano na ngayon sinasabi mong bahala ng pulis? Bahala na Wala ka talaga. Wala kang klaro talaga. Hindi ka tulad ng ginawa ng Digong. Basta naka-on duty ka. May hinuli ka ng drug lord. Nakasuhan ka. Turo mo ako. Yan kasi ang sagot ni Tatay Digong. Ina-arbor niya. Oo. Kaya ang mga pulis nung lumalaban sa droga kasi may uma-arbor na presidente basta't gumawa ka ng tama. Ituro mo lang si presidente, Tatay Digong. Okay na. Kaya ang mga pulis nun masisipag. Hindi takot na magtrabaho at labanan ang droga. Ay ngayon, takot silang labanan ng droga dahil pati mismo kayo umiwas na labanan ng droga. Masakit sa ulo minsan isipin na marami sa mga Pilipino naghahangad na umunlad ang Pilipinas. Sino mga kalahating populasyon ng Pilipino ang nangarap na umunlad ang Pilipinas? Ilan ba tayo ngayon? Palagay natin na 100 million tayo mahigit. Populasyon natin. Palagay natin 75 million ang gustong umunlad ang Pilipinas. Yung 25% for example, neutralize lang. Sayang yung 75% na yun na nangangarap na umunlad ang Pilipinas, hindi natin mapagbigyan.
hindi mapagbigyan ng gobyerno. Kaya sakit sa ulo. Sakit sa ulo talaga na mayroon tayo. Okay, sige. Hanggang dito na lang po yung ating pagbablog, no? Doon po sa mga followers ko, sa Facebook page ko, Christmas Rolls, no? Ano ba yun? Yun. Charity ba yun? Christmas Rolls Charity, no? At sa YouTube channel ko, Chris MTV. Sa mga followers ko at mga subscriber ko, maraming pong salamat sa inyo lahat. Sa subscriber ko na 2,297 something, maraming pong salamat sa inyo. At sa views ko po, siguro sa mga 300,000 views na po ako, maraming pong salamat sa inyo. Sana po patuloy niyo akong suportahan. Ang Chris MTV po ay nangangailangan ng tulong para po maitulong rin po natin sa mga nangangailangan rin po ng tulong kay Chris MTV dito po sa bundok ng area ng Rizal. Hindi po kaya ng Chris MTV na sarili po niyang pera ang gagamitin. Wala, isang family driver lang po si Chris MTV. Nagawa lang po ni Chris MTV na tumulong sa mga batang kapos ang kapalaran. Budget lang po. Yung matitira lang po sa sweldo ko. Kaya po sana, sino man po yung may pusong mamon, pusong mabuting may kalooban, ako po hindi ko nanghihingi. Sa akin lang po, parang lang po ito sa mga taong hindi natutulungan ng gobyerno at hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno sa kanila. Dahil malayo sa barangay. Pero hindi po ito para sa akin. Para po ito sa kanila itong ginagawa ko. Ako po, sapat na po kumakain ko araw-araw. At may trabaho ako, mabubuhay na ako araw-araw. Yun nga po, in labis, sinisipti ko para ipamili ko ng bigas, grocery. Kasama ko po dito si Jiggy para na isa sa mga supporters ko at isa sa mga nagbibigay sa kinandaan para maging vlogger po ako. Siya po ang tumulong sa akin. Kaya maraming po salamat kay Jiggy Bara at sa buong mga Banateros, Boss Banatbay. Maraming salamat, Boss Dada, Boss Banatbay, Boss Dada at Boss Jiggy Bara at sa buong Banateros groups. Buong kapatiran ng Banateros. Mabuhay po. Legit supporters ng Banateros. LDS Banateros supporters legit po. Salamat po sa inyo. Mabuhay kayo sa lahat. Sana ipagpatuloy pa ninyo ang inyong magandang hangarin sa inyong kapwa. Sana po nang dahil po sa inyo ay maging kasangkapan ko po kayo para makarating din sa mga tao ang inyong pinaglaban, ating pinaglaban na buong samayanang Pilipino makamtan ang totoong dangal, totoong pangarap ng buong sambayanang Pilipino. Ang guminawa at mabigyan ng pansin sa sunod na gobyerno. Sa sunod na administrasyon. Kaya, po nanawagan sa lahat po ng sambayanang Pilipino
Sa 2025 po, huwag po natin kalimutan, ibuto, isulat sa baluta ang litrang Duterte at 10 ng mga senador na alam natin na may magandang hangarin sa ating kapwa at sa buong Pilipinas. Yung mga senador na gumagamit lang sa pangalang Duterte, laglag natin yan. Yung mga senador na kapag tapos ng makikinabangan ang mga Duterte, lumipad sa AIRI, nangingiwan sa AIRI, huwag natin pansinin yan. Ibasura natin yan. Doon po tayo sa mga senator na handang ipaglaban at handang maging bayani. Katulad ng ginawa ni Tatay Digong na handang mamatay para sa bayan. Handang labanan ang mga korupsyon, handang labanan ang droga, handang labanan ang mga masamang elemento sa lipunan. Yun po ang mahalaga para sa buong sambayanang Pilipino. Maraming salamat, Boss Dada, Boss Banatbay, Boss Ibarra, at buong pwersa ng Banateros. At sa mga LDS supporters, DDS supporters, isa lang yan po yan, pero isa lang po siguro yan. Mabuhay. Mabuhay po ang pamilya Duterte. Dasal lang po tayo lahat na sana tayo'y gabayan ng buong may kapal at ligtas sa lahat ng oras. Saan man tayo pumunta sa dako ng buong mundo. God bless sa inyo lahat. Pamilya Duterte, Tatay Digong, FB Vice President Inday Sara, Duterte, Basti, Duterte at Paulo Duterte. Mabuhay ang buong pamilya, Duterte pamilya, at sa buong Banateros at sa lahat po ng supporters ng mga DDS, LDS at mga Banateros supporters. Thank you sa inyo lahat. Ingat po tayong lahat. Dasal at maging aware tayo. Aware tayo sa lahat ng bagay. Okay? Magtiwala tayo sa kapwa natin pero maging aware din tayo. Dahil ang may sama-samang itim na balak, naninimpo lang yan. Kaya lahat ng oras, huwag tayo magkumpanti. Maging aware tayo. Alam natin ngayon, ang mga tao ngayon, nakapiring na sa pera. Kaibigan man, maging sino man, pag yan ang pinaglaban, talo ka. Kaya ingat ka, ingat tayong lahat. Maging aware tayo sa lahat ng bagay, anong oras. Pero magtiwala pa rin tayo sa ating kapwa. Huwag natin alisin ang ating tiwala sa ating kapwa. Pero maging aware lang tayo. Okay? God bless sa inyong lahat sa buong Pilipinas. Buong Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po nang nadyan, sa dako ng buong mundo, saan man kayo ngayon, sa sulok ng buong mundo. God bless sa inyong lahat dyan. I love you sa lahat dyan. Bye-bye. Mabuhay po ang Banateros at LDS, DDS supporters. Thank you. Bye-bye. Mabuhay.